Gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ay, sorry. Okay, take 2. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor. Charito Day. Charito po. Iloilo, Pastor. Ito na mamaya. Magandang gabi from Okay, magandang gabi Shoutout po. po. Ngayong gabi, Frankinsan. Earthling. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Shoutout muna tayo sa mga lugar. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig dito sa... Saan ba to? Sa Dubai. Yan, malapit lang po yan. Dito lang po yan sa Asia. Maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga taga Abu Dhabi, sa California, US, Saudi Arabia, Davao City, sa GMA Cavite. Magandang gabi po sa inyo po. At mga taga Amedeo Cavite at sa Antipolo. Iloilo din po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin sa Australia. Pareho tayo ng oras, Australia. Ayan, sa Quezon City to, pinakamalayo to, Quezon City, malayo to. Ito, malapit po ito sa Japan. Magandang araw po sa mga taga-Japan po at taga-Laguna. Ano pa ho ba? Taga Davao City, yan, mga malalayo, ewan ko po kung malayo o malapit. Basta, magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao at maraming salamat po. Welcome po kayo dito sa Bride of Christ TV. Ito po ay non-sectarian lang po ito. Just online Bible study lang po tayo. Kami po ay nagtuturo ng full grace. At announcement muna ito mga kapatid, no? Paalam ko lang po sa inyo mga gawain po ng ating church dito. Ang Bride of Christ po ay basically sa YouTube po ako naglilingkod at magawa ng mga vlogs regarding sa mga kakaibang topic na hindi na ituturo ng church. At ito nga po yung series ng Katapusan ng Mundo series. 1 taon na po ito. Nagsimula po ang Katapusan ng Mundo Part 1 noong October 12. At 1 taon na po tayo ngayon. Nag-aaral pa rin tayo hanggang Part 16 pa po ito. Marami akong topic na i-offer sa YouTube. Hindi lamang po Katapusan ng Mundo series. Pag natapos po natin itong Katapusan ng Mundo series hanggang chapter 16, meron pa po ito pang iba pang series na hindi na ituturo. Kasi po napakahirap po talaga ng subject ng eschatology. Yan po yung aking unang ministry. At pangalawa po aking ministry, ito nga po, Bible study tayo online. Nangyayari po ito every Sunday ho ng gabi, alas 8. At nag-iisa lamang po yung link na ito na aking pinopost. At ito po ay nakapost talaga sa Facebook page po natin. Sa nakapin. Kaya punta lang kayo sa page natin kung gusto niyo makita yung link. Nakapost na ho to doon. Kaya nga lang talagang pinire-repost ko uli kasi nga yung iba kasi di yata aware na nakapin sa Facebook. Pero yun po, nakapin na po ito sa Facebook. Permanente na po ito. Ito po yung nag-iisang link natin. Nangyayari po ito tuwing linggo ho ng gabi. Tapos yung ating Bible study na to ay naka-record at ginagawa po natin tong live sa mga sumusunod na linggo. Kung halimbawa ngayon ay November 19, linggo ng gabi, yung recording nito ay mapapanood ng live ng umaga ng November 26. So lagi pong ganun, every other week. So ganun po yung sistema ho natin. Kaya yung live po sa linggo, wala ho talaga kayo ma-join dun kasi pre-recorded lang po yun, pero naka-live. Pwede kayo mag-comment. Pwede naman kayo mag-comment po doon. Pero iba ho talaga yung nakaka-attend dito sa Bible study kasi tanungan portion dito. Okay, so maraming salamat po sa mga nanonood po muli. At palakpakan po natin ang Lord. Pakihit naman po yung mga clap natin dyan. Amen. Ako rin makikipalakpak. Paano ba to? Ayaw sa akin. Ayaw po malakpak ng computer ko.
Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay, so magsimula na ho tayo, no? Wala naman ho tayong gagawin ngayon kundi tanungan portion. Kaya nga lang, uunahin ko ho muna yung nagtanong sa akin last week. Sana nandito siya, no? Teka lang ha. Si JM Manyalak ba yun? Sir JM, naandyan po ba kayo? JM Manyalak? Tingnan ko nga. Parang wala siya rito. Anyways, naka-record naman to. Kasi ang tanong niya last week kung yung about Trinity. Ang tanong niya kung ang banal na spirito ba ay Diyos ba talaga or something na gano'n. So something gano'n yung tanong niya. So ngayon po, sasagutin po natin ang tanong na yan at bigyan nyo lamang ako ng ilang minuto para maipaliwanag po ang mga bagay-bagay tungkol sa banal na spirito. Okay? So una ho sa lahat, simulan na po natin at manalangin po muna tayo. Commit natin kay God para si banal na spirito ang mangusap. Lord, salamat po sa gabing ito. Kami po ay nakikiusap na samahan mo, Panginoon, kami ng iyong banal na spirito na siyang mangusap sa amin sa mga bagay, Lord, na hindi namin naiintindihan. At ako po, Panginoon, bilang tagapagsalita mo, ay gamitin mo, Panginoon, na instrumento, Panginoon. At yung mga nakikinig, yung banal na spirito mong mangusap din sa kanila. So, ibig sabihin, Lord, by the ministry of your Holy Spirit, Lord, samahan nyo kami sa aming pag-aaral. Ang aming great teacher na tagapagturo, Panginoon, sa panahon namin, ngayon, church age, salamat po ng marami. We will commit this to you, Lord. I-advance pa lang, nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa tagumpay na gawain na ito. Maraming salamat po. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Amen. Okay. So, meron lang akong gustong share na screen. No? Share ko lang yung Bible. Okay, simulan natin sa banal na spirito. No? Una kasi, Trinity kasi yung doctrine eh. Ang tanong ni Kuya. So, ang tanong niya kasi kung totoo ba yung Trinity. Wherein, una, alam naman natin, ang Diyos Ama, Diyos yun, syempre. Wala na yun. Wala nang palipaliwanag doon. Ngayon, meron kasing mga religion na hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. At alam naman natin kung anong religion na yon. Ito ay nagsimula sa mga Arianism. Sa Arianism ay naniniwala na hindi Diyos si Kristo kasi ang katwiran nila si Kristo daw ay never nagsalita na siya ay Diyos daw. Di raw ganun, pero yung mga alagad lang daw nagsasabi. So mas pinaniniwalaan daw nila yung sinasabi ni Jesus kaysa sa mga alagad. So ganun ang logic ho nila. Pero ito po ngayon ang ating pag-uusapan kung totoo ba yun na si Kristo ay tao. Diba? Ika lang ha. Kung si Kristo po ba ay tao, sabi sa Bible, nagkatawan tao. Tapos sasabihin mo tao. Saka nakakita ng tao, nagsakatawan tao. Ba't nagsakatawan tao ka? Tao ka pala. So, diba? Ang pag-uusapan natin dito, si Jesus muna. Diyos ba siya? Actually, nakalagay po yan sa Philippians chapter 2, verse 6. Ito, letra por letra. Kailangan pakita mo sa akin, Edwin, na si Kristo ay Diyos. O sige, letra por letra pala gusto mo. Ito yun, no? Philippians chapter 2, verse 5. Ang sabi rito, no? Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. Sino ang subject? Si Kristo Jesus. So ano daw siya? Ayun, no, verse 6. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitan maging kapantay ng Diyos. Sabi sabihin, kahit siya ay likas at tunay, ang linaw, tunay, letra por letra, para sa mga binulog ng demonyo, no? Kasi alam niyo po, delikado po kasi na ang paniniwala mo si Kristo ay tao. Kasi tagilid ang salvation mo niyan kasi paano mo pananampalatayanan si Kristo kung si Kristo tao lang sa'yo? Diba? Anong klase yun? Ibig sabihin, paano magliligtas ang tao kung taong ililigtas? So, ang requirements kasi na mamagitan sa Diyos at tao, kailangan mayroong part niya, mayroong part ng tao.
Diyos at tao. Si Kristo ay Diyos, nagsakatawang tao. Nung namatay na buhay siya maguli, Diyos at tao na siya. At hindi rin pwedeng mamagitan si Kristo kung siya ay Diyos lang. Kasi paano niya aabutin ng tao? Kailangan niya mamatay para bayaran yung ating kasalanan. Kaya perfect yung istorya ni Christ na siya ay Diyos na nagsakatawang tao. Ganito lang naman yan eh. Diyos siya noon, nagsakatawang tao, nagpigil siya ng pagka-Diyos niya. Tapos nung siya'y namatay, nabuhay na maguli, iba na siya noon. Diyos at tao na siya. Kasi yung titignan mo yung daliri niya, sabi 'di ba ni Christ, 'di ba kay Tomas, sige nga, kung ako ay multo, bakit hindi mo itusok yung daliri mo doon sa may palad ko at sa may tagiliran ko? Ako to, hindi ako multo. Meron siyang flesh and bones. So, ibig sabihin, glorified body na siya. At siya ay Diyos at tao. Kaya imposible na iligtas ka ng tao lang eh. Kailangan mayroong parte ang Diyos. Dito lang nakakot na sila sa verse na to eh. At saka ang dami ho nito. Okay? So understood na ho yan na si Jesus Christ ay Diyos kasi kung hindi sa'yo Diyos si Kristo, yari ka. Yun nga lang manampalataya ka lang na siya ay Diyos eh. Hirap ka na, lalo na siguro kung hindi mo panampalatayanan yung ginawa niya. Diba? Kasi yung Diyos na yan, nagkasatawan tao, may ginawa siya, siya ang solusyon para ang tao ay iligtas. Paano magiging pagligtas ang tao? Diba? Sa lahat ng mga propeta sa mundo na kilala sa buong mundo, si Kristo lang po yung namatay at nabuhay. Si Muhammad patay, si Buddha patay, si Smith patay. Diba? Felix Manalo patay. Diba? Si Jesus lang po ang nabuhay. Ang pangalawa naman dito ay yung banal na spirito. Ano bang tingin nila sa banal na spirito? Kasi ang banal na spirito daw ay parang espiritu lang daw. Kumbaga sa parang, alam mo yun? Kasi dapat kasi natin maintindihan mga kapatid na bago kayo pakita yung mga biblical verse, no? Ang Diyos may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Yung Diyos meron siyang anak, yung Diyos meron siyang espiritu. Kaya pag sinasabi sa Bible na ang iyong anak, sabihin, yun yung kanyang anak. Yung espiritu ay yung Espiritu Santo. Kasi kung tutuusin mga kapatid na ako'y naniniwala na sablay yung kay Soriano kasi nga sabi ni Soriano may pinagmulan daw si Kristo at ginagamit niya yung verse na sa sinapupunan ng kanyang anak. Yun figure of speech, ginawa niyang literal. Yan ang hirap sa kanila eh. Yung literal, ini-spiritual. Yung spiritual, nililiteral nila. Figure of speech lang naman po yan eh. Kasi aliwa-liwanag, pag sinabing ikaw ay Diyos, sabihin eternal ka, omnipresent, omniscient, omnipotent. So sablay po yun. Ang totoo niyan, si Kristo ay Diyos na nagsakatawan tao at nataon lang kasi na walang maitawag ang Diyos na kapwa niya Diyos, kundi gumamit na lang siya ng human term para maintindihan ng tao, ako yung Diyos Ama, ito yung aking anak. Para may term. Ang idea kasi ng Diyos, pamilya eh. Alam nyo ba ang idea ng Diyos ay relasyon? Kaya nga ang tinawag niya sa kanyang anak, anak. Pwede naman yan tawagin na Diyos number 2. Pwede naman yun Diyos number 2. Ikaw si Diyos number 1. Ikaw si Diyos number 3. Pwede naman yun Pero bakit ang tawag niya dun sa Diyos number 2 ay anak at siya yung Diyos number 1, siya yung ama? Kasi para maintindihan natin mga tao. At para maintindihan ng tao na ang Diyos ay gusto relasyon. Merong ama, merong anak, at sino mananampalataya sa kanyang anak ay magiging anak ng Diyos. Diba? Ganun ang Diyos Para maintindihan lang natin siya. Pero technically, theoretically, tatlo talaga ang persona ng Diyos. Theoretically. And I will show you yung ikatlong persona ng Diyos dito. Una, yung banal na spirito. Ano ba yung banal na spirito yan? Ano ba yan? Hangin lang ba yan? May persona ba yan? Diba? Kasi ang iniisip nila, halimbawa ako, si Edwin, yung espiritu ko na andyan. Ibig sabihin, hindi si Edwin yung espiritu ko lang. Yun ang pagkakaintindi nila sa banal na spirito. Ang tingin lang nila, ito ay symbol lang daw ng Diyos.
paano kung pakita ko sa inyo yung mga verses ngayon na ang banal na spirito ay may isip, marunong mag-isip, may kalooban, marunong manaway, nagsasalita, marunong malungkot, marunong manalangin. Paano kayo ipakita? Yun nagpapakita na ito ay persona eh. And I will show you the verses tonight. Sulat nyo lang para may reference kayo. At para makita nyo naman siguro na may paliwanag to. Kasi hindi masyado na paliwanag to sa simbahan eh. Ang mga pastor kasi busy-busy kasi sermon. Kasi sermon sa mga makakasalanan, sa mga hindi umaten ng church. Yung mga doon busy ang pastor eh. Okay, so una, ang banal na spirito po ay may isip yan. I will show you a verse, no? Romans 8, verse 27. Medyo mahaba-haba to guys. Meron tayong mga verses eh. 8:27. Ang sabi rito, no, basahin natin ito ng dahan-dahan. Huwag bibiglain, dahan-dahan lang para maintindihan natin. Hindi kagaya ng Pilipos 2:6, letra por letra na siya ay Diyos. Pero ito, pinapakita na hindi to letra por letra. It takes understanding kung ano yung sinasabi ho ng Biblia. Ang sabi ho rito, no, ang Espiritu po ay may isip. Sabi dito, no, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. May kaisipan pala ang Espiritu. At saka malaking ito, no? Ay, teka. Sorry po. Lakihan natin yung fonts. Ang lit pala nito. Sorry. Okay. Ayan. Sabi rito, no, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. So may kaisipan ng Espiritu, so ibig sabihin, personality siya, person. Existed siya, bukod siya dun kay Kristo. Hindi siya Espiritu lang ni Kristo o symbol. Hindi siya symbol, talagang literal na another person siya. Sabi dito, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa banal na ayon sa kalooban ng Diyos. So una, first base, nakaisa na tayo. Ang Espiritu pala ay may kaisipan, marunong mag-isip. Ibig sabihin, yung isip ni Kristo, may isip din ang banal na Espiritu. Kung si Kristo may isip, ang banal na Espiritu may kaisipan din. So ibig sabihin, person to. Another person to na kagaya ng Diyos. Mamaya malalaman nyo na kagaya siya ng Diyos pagkatapos natin. Pangalawa, marunong din siya magsaliksik ng isip ng tao eh. Ang sabi sa 1 Corinthians, sulat nyo to 1 Corinthians. Wait lang. Nawawala ang Corinthian ko mga kababayan. Ayun, 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Basahin natin sa English no para mas malinaw. Sabi sa King James na tayo, sabi. But God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things and deep things of God. Babawa natin ng English. But God has revealed them to us by His Spirit, for the Spirit searches all things. Marunong pala magsaliksik ang banal na Espiritu. So, person talaga siya. Another proof na siya ay bukod. Bukod sa Diyos Ama, bukod sa Diyos Anak. Same category ng pagiging Diyos. Hindi ito yung simbolo na ay Espiritu ni Kristo. Ano yan eh, si Kristo niya pero parang Espiritu lang. Parang si Apostol Pablo, no? Na naandyan ako, ako'y nandito pero ang Espiritu ko ay nandiyan. O hindi yun ano, si Pablo pa rin yun. Simbolo lang yan. Pero ito hindi ito simbolo. Literal talaga ng Espiritong ito ay Espiritu talaga. Kaya nga is capital S2, laging capital. Searches all things. The deep things of God. Kapareho siya ng Diyos mismo. Na alam ang lahat ng bagay. Okay, next. Meron din siyang kalooban, guys. Pag sinabing kalooban, meron siyang sariling desisyon. Pag sinabing kalooban,
sinusunod to ng tao, sinusunod to ng sanlilikha. Kagaya ng Diyos mismo, may kalooban ng banal na Espiritu. Pakita ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Sabi rito, no, Tagalog na lang. Sabi rito, no, ngunit isang espiritu, malaking E, espiritu. Ngunit isang espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ng bawat isa. Ang context po nito ay about the gifts of the Holy Spirit. Sabi rito, no, ayon sa kanyang ipinasya. Oh, may sariling pagpapasya pala ang espiritu ng Diyos. Posibleng hindi to person. Ako, imposible sa tao mangyari yan eh. Yung ako, espiritu ko, may sariling pasya. Teka muna, ako rin yun eh. Pero ito, another. Meron siyang kanyang sariling pasya. Meron siyang kalooban. So another, proof na nanto na another person to ng Diyos. Ano Edwin, tatlo Diyos? Technically, in person, yes. Tatlo talaga sila. Ito dito maano ni Soriano dati. Pero bandang uli, nung mamamatay siya, sinabi niya na tatlo persona ng Diyos. Kung magbibilang ka, tatlo talaga siya. Kasi dapat ho natin maintindihan mga kapatid, kapag sinabing God, it is a plural. Hindi po yan singular. Ang word na God is plural. Parang ganito lang yan eh. Church. Ang church is consists of what? Members. Marami yun. Diba? So ang tawag sa kanya, church. So ganun din sa mag-asawa. Ang mag-asawa, dalawa sila, babae, lalaki. Pero sila ay iisa. Sa mata ng Diyos, sila ay iisa. Sabi 'di ba sa Bible, kapag ang lalaki ay humiwalay sa kanyang nanay at sumama sa babae, silang dalawa ay magiging isa. So it is a figure of speech lang yung sinasabi sa Bible na ang Diyos ay iisa. Yung iba ginawang literal, naging oneness na. Sabi kasi Jesus Christ, ama din yun eh. Diba? Yung mga oneness, ganun. Si Christ, si Banal na Espiritu, Jesus, isa din yun. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, yung nanalangin, kausap niya sarili niya. Ako'y lalapit sa iyo ngayon, Ama. Ba't tumatawag pa siya sa Ama? Kausap niya sarili niya. Kung kakausapin niya sarili niya, siya rin yun. Lumalapit ako sa iyo, Ama. Bakit tinawag pa niyang Ama? Siya rin pala yun. Diba? So, hindi nga ganun. Hindi po ganun ang totoong tinuturo ng Bible. Okay, ayon sa kanyang ipinasya, may sariling pagpapasya ang Banal na Espiritu. Next, ito pa ugali ng Banal na Espiritu, no, talagang another proof na siya ay another person. Ang sabi sa Acts chapter 16 o Gawa chapter 16 verse 6 to 7. Sabi rito, no, sapagkat binawalan sila ng Espiritu Santo at namangaral sa lalawigan ng Asya, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating ng hangganan ng Mysia, nais nilang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Basahin natin sa English. King James, para sigurado. Wala namang espiritu ni Jesus dito eh. Talaga tong Tagalog na to. Sabi rito, no? Now when they had gone through the Phrygia and the region of Galatia and were the forbidden of the Holy Ghost. Marunong palang magpahintulot at marunong hindi. Ibig sabihin, hawak niya ang sitwasyon. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not.
Tinignan yung Tagalog, no? Talagang sablay talaga tong Tagalog na to. Wala na espiritu daw ni Jesus. Mali. Kung titingnan mo mismo sa Greek o sa King James, after they were the Messiah as eight, but the Spirit suffered them not. Wala namang Spirit of Jesus, Spirit lang eh. Talaga tong mga, ewan ko, Philippine Bible Society, anyari. So, balik tayo sa Greek, no? O, sige, para makita natin kung Jesus ba yung sinasabi rito. Tingnan natin sa Greek. May sinabi ba Jesus? But the Spirit, ano yung Spirit dito? Pneuma. Spirit talaga. May Jesus ba? Wala. O, di ba? Kaya guys ha, ingat kayo sa Tagalog. Kayo mapaniwala dyan. Wala. Binumulat ko ang bansang Pilipinas, ang mga kababayan ko mga Pilipino na magbasa kayo ng Biblia, kailangan meron kayong ibang translation at higit sa lahat, may Greek. Napakahalaga ho ng Greek kasi ang Greek po ay tunay at totoo na sinabi ng Biblia. Again, inuulit ko, ang Greek, ang tunay na Biblia, yan po ang tunay na kinasihan ng Diyos. Kaya lang tayo nag-i-English Tagalog para maintindihan natin ang Bible. But kailangan mo talagang bumalik sa Greek kasi marami yung mga translator, iba-iba yung mga motibo ng mga yan eh. Remember, ang mga translator ng Tagalog na to, karamihan dito, protestante. Kaya may bias yan. Ingat tayo dyan. Di kagaya ng King James, talagang mga faithful talaga na iba't ibang religion ang nag-translate ng Bible by Greek, letra por letra po yun. Okay? So nakikita nyo naman, nakakailan verse na tayo guys, mula na nag-Bible study tayo na laging may sablay ang Tagalog, di ba? Laging may sablay. So ingat po tayo dyan. Next. Ang banal na spirito, marunong din mangusap. Actually, nangusap siya kay Philip dati sa Acts chapter 8, verse 29. Basahan natin. Acts chapter 8, verse 29, ang sabi rito, no? Basahin mo natin by context. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karawahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. Natin sa Greek, sa King James. Then the Spirit said, Spirit talaga, walang Jesus, Spirit lang talaga. Then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. So, tinan nyo, no? Yung banal na spirito, nag-uutos din. Oh. Nakakita na ba kayo ng anghel na umuutos? Hindi. Ibig sabihin, high-ranking to. High-ranking, heavenly being to. O heavenly person. Di pala being, sorry. Diba? Okay, isa pa. Nangusap din siya kay Pedro, Acts chapter 10 verse 19, nakalagay ito sa Acts 10:19. While Peter through the vision, but the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Diba? And the Spirit said unto him, nagsasalita. So talagang person talaga tong Espiritu na to. At sinabi rin sa Revelation, ganun din. Revelation chapter 2 verse 7, example. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Diba? Biblical na ang Espiritu ay bukod na another na person ng Diyos. Ang unang persona, ang Diyos Ama. Ang ikalawang persona, ang Diyos Anak. Ang pangatlong persona ay Diyos Espiritu Santo. Maaring sa ngayon, hindi pa mataas ang ranggo niya sa inyo. Hindi na Diyos ba yan? Mamaya malalaman nyo na, patutunayan ko sa inyo na Diyos siya, mamaya malalaman nyo. Isa-isa lang natin. Ang banal na spirito rin ay marunong malungkot. Ephesians 4:30, ang linaw dito. Ephesians 4:30, nakalagay dito, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom we're sealed in the day of redemption. Ang banal na spirito nga yung ating tatak ng pagka-redeem sa atin eh. Ang laki ng gampanin niya sa salvation din. Katulong ni Jesus Christ. Sa bagay, si Jesus Christ, nagpapahinga na ngayon yun, tapos na yung ginawa niya eh. Ang kumikilos sa panahon natin ngayon, yung banal na spirito.
Si Jesus Christ nakaupo na po sa langit, nag-aantay na lang ng tamang oras, siya bumalik. Pero ang banal na Espiritu hanggang ngayon nagtatrabaho siya. Actually, sa panahon, sa oras nga ito, nangungusap siya ngayon sa atin. Ginagamit ako ng banal na Espiritu at kayo naman, binibigyan naman kayo ng kaunawaan ng banal na Espiritu. Yan ang trabaho niya. Ipaliwanag ang salita ng Diyos. Ipaliwanag yung tinatago ng mga religion. Okay, another example. Ito, ang banal na Espiritu, marunong manalangin din. Nagdadasal din siya, guys. Romans 8:26, Bible magsasalita. Sabi rito, no? In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groan that words cannot express. Tagalogin natin para mas okay. Sabi rito, no, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang dumaraing para sa atin. Nananalangin siya, dumaraing, intercedes. Sa paraang hindi na natin kayang sambitin. So, ibig sabihin, kaya pala tayo nakakapanalangin sa Diyos, yung banal na Espiritu yung nag-guide sa atin kung ano yung sasabihin natin. Kapag nananalangin tayo, sa tuwing magsasalita tayo sa Diyos, yung idea yung pumapasok sa isip natin, galing sa Diyos yun. Agaya agaya ngayon, nagtuturo ako ngayon. Subukan nyo akong kausapin ng person, hindi nyo ako makakausap ng ganito kadire-diretso. Kapag Bible ang pinag-uusapan, ang nagsasalita na ako ngayon, dire-diretso to kasi may nag-guide sa akin ang banal na Espiritu. Kayo naman, tinutulungan kayo ng banal na Espiritu na maunawaan yung through me. So, ibig sabihin, ang trabaho ng banal na Espiritu talaga ay ipaliwanag ang salita ng Diyos. Dadalin tayo sa Diyos niyan palagi. At ang banal na Espiritu, hindi yung aalis, bumabalik, umaalis. Uy, nawala yung Espiritu, nawala, balik. Hindi naman ganun ang Espiritu eh. Ang liwanag sa Ephesians 1:3 na ikay tinatakan na. Oh, perverted gospel, pasok. Ito ganito mga perverted. Nila. Kakanta sila, no? Come, Holy Spirit, I need you. Ayan na ang Espiritu. Ayan na. Come. Speaking of tongues kayo, mag-tongues kayo. Magagano na yung mga yun. Ala na, naloko na tayo. Ganun daw ang Espiritu. Tara, invite natin ang banal na Espiritu. Lord, we welcome you. Pag nagkakasala, nawawala ang Espiritu, umaalis. Balik, alis, balik, bura. Kaya yung pangalan mo, sulat, bura, alis, bura. Anong klaseng Espiritu yan? Come and go, parang nagko-call center, mag-a-apply, magre-resign kinabukasan. Ano yan? Hindi ko ganun ang banal na Espiritu. Baka ibang espiritu yung tinanggap nila. Yung espiritu nila iyakin, matampuhin. Tayo hindi. Ang espiritu po ay tatak. Binigay na ng Diyos yan. Kaya hindi ako naniniwala sa mga kanta-kantang, Lord, we welcome you. Holy Spirit, I need you. Nabudol tayo dyan mga kapatid. Marami niyan. Hindi po gano'n. Napatunayan ko sa inyo ang Espiritu ay hindi nawawala. Basa, Ephesians 1:13. Walang kamatayang Ephesians 1:13. Itong lino eh. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos nyo marinig ang kasalita ng katotohanan at magandang balita nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob, past tense, given sa inyo ang Espiritu ng Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Pagtatak po ba nabubura o hindi? Tinatakan ka na, nasa iyo na yung Espiritu, hindi na mawawala sa iyo yun. Hanggang mag-rapture kasama mo siya, hanggang buhay na walang hanggan na andun siya. Hanggang iyong kamatayan na andun siya. Hindi yung di ka lang nakapagsimba, nawawala ng Espiritu Santo sa iyo. Naging busy ka lang sa trabaho, backslider ka na daw, wala ng Espiritu Santo sa iyo. Ano yun? Iba yung Espiritu po yung tinanggap nila, hindi yung ganun Espiritu ang tinanggap natin.
Ang tinanggap natin, forever na sa iyo, ang banal na Espiritu, sasamahan ka niya kasi anak ka na ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, hindi nawawala ang kaligtasan. Parang sinabi mo na ang Diyos nagkakamali, ay mali yata ako ng sinamahan na. Alis na nga ako kay Edwin. Kasi nagmo-Mobile Legend, hindi nag-aaral. Di ba? Alis na nga ako kay Edwin kasi dito, ano ba yung mga kainaan ko? Ano babaero? Hindi Sabi ng asawa ko. Ay, ano ba yung mga kainaan ko? Labawa, kainaan ko ay matakaw. Ay, ayoko na nga kay Edwin, gluttony. Di ba? Ganun ba ang espiritu? Hindi naman ganun ang banal na espiritu, mga kapatid. Matalino ang Diyos na to. Matalino po ang Diyos na to, mga kapatid. Hindi to basta-basta. Maghanap na kayo ng pinakamatalinong tao. Wala yan sa kalingkingan ng banal na espiritu. Kaya mataas ang level na klase to. Hindi ito yung Diyos nila na matampuhin. Okay? Eto ang tanong. Diyos ba talaga siya? Eto ang katangian po ng Diyos, dapat kong ipaalam sa inyo, eto, omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal at God. Maraming verse sa Bible na si Jesus Christ ay pumasa sa quality na to. Siya ay omnipresent. Pag sinabing omnipresent, kahit isang lugar na andun siya. Yun po yung attributes po ng Diyos. Kapag ang Diyos ang pinag-uusapan, kahit saan siya na andun siya. Kahit saan pumunta ka na andun siya. Pangalawa, omniscient, all-knowing. Pag sinabing all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Nagsasaliksik na saliksik niya ang lahat ng bagay. Talastas ang kanyang isipan kung ano ang lahat ng bagay, pati iniisip natin, alam niya. Yun po ay Diyos. Ang anghel, walang ganon. Kaya tingnan nyo, di ba si Satanas, hindi niya mabasa yung isip natin. Bumabasa lang si Satanas sa mga kilos natin, kung anong kinikilos natin, pero hindi niya basa yung utak natin. Ang tangi na nakapagbasa lang ng utak ng tao ay ang Diyos. Okay, ganun ang Diyos. Pangatlo, omnipotent. Pag sinabi pong omnipotent, makapangyarihan siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Okay? Ay sa pangkatangian ng Diyos, eternal siya. Hindi siya namamatay, walang katapusan. At higit sa lahat, kailangan yung verse sa Bible, tinawag siyang Diyos. Si Kristo, tinawag na Diyos. Ang tanong, sa Bible ba ang banal na espiritu ay tinawag na Diyos? Iisa-isahin po natin ang mga verses na to. Una, tanongin muna natin, siya ba ay omnipresent? O kahit saan na andun siya? O, basahin natin. Ito ang namis nyo kay Soriano. Si Soriano hindi naniniwala sa banal na espiritu yun. Kulang siya sa research. Ito po yan, no? Nakalagay ito sa Psalm chapter 139. At least ito nasa context pa. 139 verse 7. Ito basahin po natin maigi. Sabi dito, no, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba ay makakaiwas? Guys, malaking espiritu to, no? Ibig sabihin person. Hindi to figure of speech, kundi person. Sabi dito, no, sa iyo bang espiritu, ako ba ay makakaiwas? Ibig sabihin, kahit saan na andun ng espiritu. Ang anghel, hindi ganun. Ang anghel, kailangan muna mag-teleport o pumunta sa iba't ibang, di ba? Halimbawa, si Satanas, anghel yun, di ba? Anghel siya. Si Satanas, halimbawa, nasa ngayon? Nasa Abu Dhabi. Pero wala siya sa Pilipinas. Pero wala siya sa Amerika. Nasa Abu Dhabi siya. Pero ang espiritu, bagamat nasa Abu Dhabi siya, nasa Pilipinas din siya. At hindi lang siya nasa Pilipinas, nasa Amerika din siya. Nasa lahat din siya ng bansa. Nasa buwan din siya. Nasa universe din siya. Kahit saan na andun siya. This is exactly what Bible says. Sabi dito, no,
Saan ako mapupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Malaking ito, espiritu. Ako ba'y makakaiwas? So naka 1 point na tayo. Omnipresent siya kahit saan na andun siya. Iba siya sa mga anghel. Next, omniscient. Gano'n ba siya katalino? Siya ba ay all-knowing kagaya ng katangian ng Diyos? Basahin natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Sabi dito, no, ngunit ito inihag ng Diyos sa atin sa pamamagitan daw ng Espiritu. Eto malupit. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Ang Diyos dito plural. Nila. Layunin nila. Espiritu. Diba? Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. O, talon tayo ng 11. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Malit na letter to, espiritu. Wala rin nakakaalam daw ng isip natin kundi tayo daw. Tama. Tama, hindi ba? Tayo lang nakakaalam ng iniisip natin. Pero meron pang isang nakakaalam ng iniisip natin. Sabi dito, no, gayon din naman, walang nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ano siya? Hangin? Hindi siya hangin. Ano siya? Anghel? Hindi. Tao? Hindi naman siguro. Wala ka ng choice, kundi Diyos. Kasi Espiritu nga siya ng Diyos. Diba? So, omniscient siya. Nasasaliksik niya lahat ng bagay. Pati, yun nga lang, masaliksik mo yung utak ng Diyos eh. Diyos lang nakakagawa nun. Kaya nga, in example niya rito, kung tayo mga tao nasasaliksik para malalaman mong utak ng tao, kung ikaw ay tao. Ikaw nakakaalam nun, espiritu mo. Ngayon, gayon din naman, walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi mo malalaman ng kaisipan ng Diyos kung hindi ka Diyos. Binabasag ko na yung mga oneness na makakapakinig nito. Yung mga ibang mga ang dating daan, mababasag dito talaga. Kasi ito linaw Kung marunong lang tayo magbasa na maigi, mabagal, magtingin ng verses ng tamang hermeneutics, Greek, maiintindihan natin ng Bible Malalaman natin ang katotohanan. Next. Omniscient, omnipresent, omnipotent, pasado. Ang tanong, eternal ba siya? Siya ba ay may katapusan? Basahin natin, Hebrew 9:14. Sabi sa Hebreo, chapter 9, verse 14, ito mababasa natin. Higit sa lahat, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. So, magitan ng walang hanggang espiritu, ito, letra por letra, sa papamagitan daw ng walang hanggang, di ba sana kung malit na ito malit na ibig sabihin, espiritu na ni Christ, si Kristo. Pero hindi walang hanggang espiritu. Basahin natin sa English, King James na para sure. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit. Ang tanong, pasado na ba siya? Omnipresent, omniscient, omnipotent, pang-apat, eternal. Kahuli-hulihan, tinawag ba siyang Diyos? Maliwanag sa Acts chapter 5, verse 3-4. Basahin po natin. Acts chapter 5, verse 3-4. Basta, dahan-dahan lang tayo ng pagbabasa. Huwag mo natin bibiglain. Sabi rito, no? Nawain natin to. Okay, context ang pag-intindi nito, hindi letra for letra, pero dapat intindihin natin. Okay, basahin natin. Sabi dito, no? Ito yung senaryo nga pala guys na si
na si Pedro may dinil na merong siyang hinarap na mag-asawa na hindi yata binigay yung tithes o something o basta ganun ang senaryo na nagsinungaling sila. Ngayon, ito yung sinabi ni Pedro kay Ananias na nagsinungaling. Sabi rito, no, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Eto, tandaan niyo tong word na to. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Ulitin ko tandaan niyo po to. Si Ananias daw ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Tandaan po natin yan. Basahin pa natin. Bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilihan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kanino raw siya nagsinungaling? Sa Espiritu Santo. Sino daw siya? Sa Diyos. Kanino daw siya nagsinungaling? Sa Diyos. Labo Edwin linaw nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Tapos, kinukumpara niya na nagsinungaling sa Diyos. Ano yung Espiritu Santo? Tao. Ano? Hangin. Hindi. Spiritual, hindi. Hindi literal, hindi. Ang linaw dito, no? Nagsinungaling ka sa Diyos. Sinong Diyos ang tinutukoy dito? Espiritu Santo. Ayan, no? By context. Kaya nga, it context, maiintindihan mo yung sinasabi ng Biblia. Kaya maliwanag na, kompleto na ho tayo. Siya ay omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal God at tinawag siyang Diyos. Ngayon ang tanong, ka-level ba siya? Ka-level ba siya ng Diyos Ama at Diyos Anak? Ito, common verse na to, Mateo 28, verse 19. Sabi, no, bautismohan daw siya. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maniniwala sana ako dito, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu ni Kristo. Hindi naman ganun tatlong person to, no? Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Ano ba ang Ama? Diyos. Ano ba ang Anak? Diyos. Kung ito ay Ama at Anak, sa pangalan niya, bakit nasama ang Espiritu Santo rito? Hindi kaya Espiritu Santo ay Diyos? Common sense, di ba? They are equal. Okay? Yung sinabi ni Jesus, yung tayo matatapos. John chapter 14, verse 16. John 14, verse 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isa pang tagapagtanggol na magiging mga kasama ninyo magpakailanman. Sino daw siya? Siya ang Espiritu, ang laki na naman, no? Ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Tingnan niyo, no, inaamin ni Christ na mananatili siya sa atin hanggang kailan daw? Magpakailanman. Sa ibang pastor, nawawala daw ang Espiritu. Pag nagkasala ka na, mawawala na ang Espiritu. Kapag hindi ka na nagsisimba, mawawala ang banal na Espiritu. Pero si Jesus Christ, mananatili sa inyo ang Espiritu hanggang kailan daw? Magpakailanman. Yun yung unang natin maintindihan dyan. Sino paniniwalaan natin? Si Jesus Christ o yung mga pastor na nagtuturo na nawawala doon ang banal na Espiritu kasi naninigarilyo ka, Edwin. Kasi umiinom kayo. Pag umiinom kayo, nawawala ang banal na Espiritu. Unang point, yun. Pangalawa, hindi naman yan ang topic ko dyan Ito yung topic ko talaga. Sabi dito, no? Another o isa pang tagapagtanggol. Obserba nyo itong verse na to, no? Isa pang. Pag sinabing isa pang,
Halimbawa, umorder ka sa Jollibee ng manok. Di ba? Nung naubos na yung manok, di ba, pag sinabi mo sa, isa pa nga ho, pag sinabing isa pa, ano ibibigay sa'yo? Baboy ba? Isda ba ibibigay sa'yo? Pag sinabing isa pa, isa pang manok. Pareho nang nawala na sa'yo. Isa pa. Ito yun, no? Ganito rin yun. Dadalangin ako sama upang bigyan kayo ng isa pa. Isa pang nakagaya ni Jesus. Na ano ba si Jesus? Diyos o tao? Diyos at nagtao o Diyos. Tagapagtanggol. Tingnan natin ito sa Greek. Ang sabi sa Greek, no? And I will pray the Father and He shall give you another. Ang another dito sa Greek ay allos. Ibig sabihin, same of the kind or else or otherwise. Ibig sabihin, kapareho. Maniniwala sana ako dito kung ang ginamit, heteros. Pag sinabing heteros, opposite. Halimbawa, meron akong papalit sa akin magtuturo dito na nga lang hindi siya lalaki, babae siya, ang aking asawa. Yun ay heteros. Sabihin, hindi ko parehong lalaki. Hindi kami magkauri. Babae yung susunod eh. Ang ginamit diyan, alos. Pag sinabing alos, same, kapareho. Kapareho ni Kristo. Ano ba si Kristo? Tao o Diyos? O Diyos. Origin ni Kristo ay Diyos. So anong banal na spirito? Another. Di ba? So, ano pa ba yung trabaho niya? Ito, maliwanag dito. John chapter 15 verse 26. Ito na matatapos. Sabi rito, ngunit pagdating ng tagapagtanggol, ang espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Magpapatotoo rin siya tungkol sa akin sapagkat ako'y pasimula pa, kasama ko na kayo. Ano yung magpapatotoo ang banal na espiritu sa kanya? Yung tungkol sa kanya. Ipapaalala niya yung mga bagay na ginawa ni Kristo sa atin. Yun ang dahilan kung bakit may preacher, may nagtuturo ng tamang gospel. Kasi banal na espiritu nang usap doon. Si Apostol Pablo, kaya siya nakakapag-ngaral ng salita ng Diyos dahil sa banal na espiritu. Ganon din si Jesus Christ, kaya siya nakapangaral ng ganito kasi dahil sa banal na espiritu. Remember, itong panahon na to, si Jesus Christ, tao siya sa panahon na ito. Nagpigil lang siya ng pagka-Diyos niya. Diyos pa rin siya, pero nagpigil siya, tao siya. Saan siya dumidepende? Sa banal na espiritu. Kaya yung mga sinasabi ni Jesus Christ, galing sa banal na espiritu. Tingnan nyo, ang laki ng ministry pala ng banal na espiritu, hindi natin naiintindihan. Akala lang natin, ano lang siya, parang elemento lang. Yun ang tingin nila dun eh. Ngayon, ang tanong, ano gagawin natin sa banal na espiritu? Pwede ba tayo manalangin sa kanya? Pwede naman. Pero, kasi hindi naman ang big deal na sa Diyos kung kanino ka mananalangin. Pwedeng sa Diyos Ama. Ako, technically, personally, pag ako nananalangin sa Diyos, pag sa Diyos Ama ako nananalangin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ama, salamat po, pinadala mo po ang iyong anak. Dahil po sa iyong anak, nakakapanalangin po ako sa iyo. Pag naman kay Jesus ako nananalangin, Panginoong Yesus, salamat po. Kundi dahil sa ginawa mo, walang pabor ang Diyos sa akin. Yung banal na espiritu naman, pag nananalangin ako, Panginoon, samahan mo ako sa aking ituturo. Yun po yung mga function nila. Ang banal na espiritu malinaw na siya ang magpapaalala ng salita ng Diyos. Ang Diyos Ama at Diyos Anak, tapos na yung ginawa nila. Yung Diyos Ama, pinadala niya ang kanyang anak. Yung anak, tapos na. Nung sinabi ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, it is finished, tapos na. Tapos na yung tinapos na gawa ni Kristo kasi effective na yon. Ang usapan, ang sino man manampalataya kay Jesus, maliligtas, mapapatawad, pinagpala, pinaburan, at higit sa lahat, pinagaling sa sakit at karamdaman. Tapos na. Ngayon, ang magpapaalala lang ng salita na yan, ang banal na espiritu.
ito yung sa panahon natin ngayon. So, ang tanong, banal na spirito, hindi Diyos? I don't think so. Isa pang kapangyarihan ng banal na spirito, ito, Genesis. Sabi sa Genesis, Sabi rito sa Genesis chapter 1, nang pasimula pa inilikha na ng Diyos. Ano sa Greek ang Diyos dito? In the beginning, God created. Yung God dito is Elohim. Elohim, plural. Gods. Tama yung sinabi ko kanina. Plural. Mali yung pagkakaintindi ng mga oneness. Kala nila pag God, iisa lang. Hindi. Plural. Yung sinasabi ni Moses na ang Diyos ay iisang Diyos, that is only a figure of speech. Nagpapakita na there is a unity of God. Nagkakaisa sila ng isip. Iisa ang desisyon nila. Kaya sinabi ni Moses na they are one. Pero kung theoretically, kung titingnan mo mismo sa Hebreo mismo, ang linaw dito, ang Diyos, ng word na Diyos ay plural. Yeah? Ulitin natin, in the beginning, God created. Nang pasimula pa inilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kasama siya sa creation. Kasama siyang lumilikha. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos. Anong Diyos to? Plural po yan. O, ulitin natin. When and God, Elohim, and God, Elohim, ayan, screenshot nyo, plural, So, ibig sabihin, ang Diyos talaga, may 3 persona, ayon sa Bible. May Trinity, totoo nga. Ang Trinity salita ay wala sa Biblia. Pero in theoretic term, totoo ang Trinity. Pareho silang omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal God, at eternal. Kaya yan po ang doktrina po namin, o doktrina ko ever since nasa perverted gospel. Ilan maganda sa perverted gospel na preserve nito? Okay. Adapt natin. Sinasabi ng perverted gospel. Tama. Tama ang Assemblies of God dito. Tama ang mga evangelical churches. Bigyan naman natin sila ng credit. Hindi yung lagi lang sila yung kontra. Bida, Tama yung tinuro nila sa atin. So, ito yun. Kaya sa kapatid natin na kung naandyan pa siya, si J.M. Manyalak, alam ko dati ho siyang Iglesia ni Cristo. Nagtatanong lang po siya. Kung nandito siya, kung wala, nandito ba siya, kapatid? Kapatid, paramdam ka nga, kapatid. Turn on kay microphone. Nandiyan ba si JM Manyalak? Wala nga. Nasa F na ako, wala. Okay, so maliwanag to na ito na po yung sagot ko rito. At pwede na ho kayo magtanong. At mag-type lang po kayo ng amen sa comment section. Go na po tayo. Sige po, mag-type na po kayo ng amen sa mga magtatanong. Okay, so simulan natin. Hindi to chronological order kung sino lang po yung makakita ko dito, ito po yung naniniwala kong pinik ng Diyos. So unahin natin si Ian Wanico. Ian Wanico, kayo na po ang magtanong. Sige po. Good evening po. Good evening po. Good evening po. Regarding sa Pastor, medyo na-confuse lang ako regarding sa soul and spirit. Tapos, sino po haharap sa judgment? Yung soul o yung spirit or... Bali yung Holy Spirit po, di ba pa ang mangyayari nun pag namatay yung tao is
Yun lang medyo na-confess ako, Pastor. Mm. Kasi po, ang tao po, nilikha po ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Wait lamang po meron lang po akong kukunin. Kasi, tignan nyo, ang sabi kasi ng 1 Thessalonian, chapter 5, verse 23, basahin natin. 1 Thessalonian 5:23. Sabi rito, no, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na nang siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. So maliwanag sa verse na yan na ang tao rin ay may parang Trinity rin pero hindi to different person, iisa lang to. Hindi kagaya sa Diyos, yung espiritu may sariling person. Yung anak, may sariling person. Yung ama, pero tayo, kagaya rin ng Diyos, tatlo rin tayo. Pero nasa iisang ano lang ho tayo. Kasi tinan nyo, no? Ang espiritu po kasi, ito po yung totoong tao. Ito po yung tunay na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ngayon, yung kaluluwa po natin ay madalas kasi sa Bible, laging ang espiritu at kaluluwa, laging interchangeable yan. Lagi yung minsan, pag sinabing kaluluwa, espiritu yun. Pag sinabing espiritu, kaluluwa. Ayun po yung sinasabi ng Old Testament. Pero ngayon New Testament, napaghiwalay na po ni Pablo rito. Maliwanag dito na iba yung espiritu, iba yung kaluluwa, iba yung ating katawan. Ang espiritu, ito po yung ating pagkamalay sa Diyos. O magiging assignment ko to next week, no? Yung sa Bible yun, sinasabi ko. Bigyan ko na lang ikaw ng pahapyaw, pero ipapark ko tong theory na to sa susunod ko na next week. Okay, so yung espiritu na to, ito po ay yung tinatawag na God's consciousness. Pag sinabing God consciousness, ang tao nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, ang kanilang espiritu ay buhay. Conscious sila na may Diyos. Kaya pag conscious ka na may Diyos, nabubuhay ka sa pananampalataya kasi nga ang espiritu ay hindi nakikita. Ang tao nung araw, nung buhay ang kanyang espiritu, conscious sa Diyos. Ngayon, yung kaluluwa, ang function naman nito, ito yung isip at puso natin. Kaya ang ating kaluluwa ay merong mind, will, and emotion. Kaya ang espiritu ay merong kaluluwa, ibig sabihin merong isip, merong puso, merong kalooban, tayo yun. Tapos yung katawan natin, ito yung 5 senses natin, yung tinatawag na hearing, smelling, tasting, ano pa? 5 senses yun, nakalimutan ko na yung iba, mga kapatid. Kasi absent po ako noon, nagkakating po ako noon sa science, kaya hindi ko po alam. Ayun po yun. So, ang espiritu po ay ganon. So, yun po yung katawan natin. Sa madaling salita, mga kapatid, pag ang tao namatay, yung katawan lang niya ang namatay. Kasi ito lang naman ang namamatay sa atin eh. Yung espiritu, in the figure of speech, namamatay, ibig sabihin, nung kinain ni Eva at Adan ang bunga na nagbibigay ng kaalaman na mabuti at masama, namatay yung espiritu nila. Ano ibig sabihin namatay? Namatay yung pagkamalay nila sa Diyos. Simula na noon, ang tao, nung namatay ang espiritu, yung kaluluwa lang ang buhay sa kanya at ang katawan. Pag kaluluwa, ito yung isip, ito yung puso natin, yung emosyon natin, mind and emotion natin. Kaya tinan mo yung mga taong hindi born again, di ba? Nabubuhay lang siya sa sarili niya. Kasi kaluluwa at ang kaluluwa lang niya nabubuhay sa kanya, yung kanyang isip at puso lang eh. Parang hayop, na ang hayop, nabubuhay sa sarili. Parang ganun ang taong hindi pa nabuborn again. Walang pagkamalay sa Diyos. Ngayon, technically, kapag ang tao namatay, yung espiritu at kaluluwa niyan, either na mapunta sa kapahamakan o hindi. Ngayon, kapag ang tao namatay, halimbawa, wag naman sana, no, namatay ang isang tao, ayoko magbanggit ng tao, baka mamatay nga, makapangyarihan yung dila natin. Halimbawa, ang isang tao namatay,
yung katawan niya nasa lupa. Yung espiritu niya at saka yung kaluluwa sa langit. Kung sa langit siya mapupunta. Ngayon, pagdating ng rapture o second coming of Christ, pagdating ng rapture, yung kanyang espiritu at kaluluwa ay magkakaroon na siya ng katawan lupa, bagong katawan o glorified body. Kaya yung mga namatay ngayon, nandun ngayon sa paradise po yun. Yung mga naligtas nasa paradise po ngayon yun. Yung espiritu at kaluluwa lang nila naandun. Pero wala pa silang katawan. Na hindi kagaya natin ngayon, kompleto pa. Kaya yun po yung kapatid, kapag ang tao namatay, kaluluwa at espiritu lang po yun. Ayon sa mga theory, ayon sa mga Bible scholar, ang tao daw ay ganito. Ang tao ay espiritu na may kaluluwa na nakatira sa katawan. Kaya nga sabi rito, no, panatiliin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan. Ano daw yung katauhan ng tao? Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Totoo naman yun na si Kristo, ginawang banal tayo. Darating ang oras na yung katawan natin mapapalitan. Sa ngayon, redeem ng ating espiritu. Nung na-born again ka, nabuhay ang espiritu mo. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At ang espiritu pala, ang mabuborn again pala ron, hindi yung katawan, kundi yung espiritu. May panganak na muli. Bakit? Kasi namatay ang espiritu. Ano ba yung espiritu na yon? Yung manampalataya sa Diyos, kay Kristo. Kaya nga, pagdating ng John 3:16, where God so loved the world, that He gave His only begotten Son. So, ibig sabihin, para mabuhay ang espiritu mo, kailangan mabuhay ka uli sa pananampalataya sa Diyos. Eh, nandito si Kristo pinadala. Siya ang dahilan ng pagka-born again natin. Kasi usapang espiritu to, kapatid, espiritual. Pag sinabing espiritual, more on malalim to . Ang kaluluwa, ito yung self-consciousness. Conscious ka sa sarili mo. Yung katawan naman na ito yung world consciousness. Consciousness tayo sa mundo. Dahilan kung bakit tayo nakakaamoy, nakakakita, nakakapanlasa, nakakaramdam. At ano pa ba yung isa? 5 yung 5 senses na yun . Diba? Yan ang world consciousness. Kaya kapatid, yan po yung aking sagot ko sa tanong mo. Ibig sabihin po pala, Pastor, yung hindi mapaghiwalay. Paano yung yung mapupunta sa impyerno? Ibig sabihin wala silang espiritu. Kaluluwa lang. Hindi, nandun pa rin. Kasama yun dun. Ang espiritu kasi binabanggit dito, hindi naman espiritu ng Diyos to . Espiritu mo to, ikaw yan. Yung ikaw mismo ang itatapon sa impyerno. At saka kapatid, gusto kong paalam sa inyo na wala pa akong impyerno ngayon. Nasa Hades pa lang yung mga espiritu. Ibig sabihin, nasa ilalim ng lupa pa lang yun. At may theory nga na mainit nga yun, sabi ni Jesus Christ. Darating ang araw, ang tao, bubuhayin. Mauuna nga lang tayo mga ligtas. Glorified body. Pagdating after ng millennium reigns, pagdating ng Great White Throne, bubuhayin lahat ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya yung mga tao matutuwa, uy, nabinuhay kami ng Diyos, ligtas ako. Ayun pala, kaya pala sila binuhay para itapon doon sa literal na impyerno, yung Gehenna. Wala pang nakakapunta roon. Doon itatapon. Ano masakit nun, yung katawan nila, dahil bagong katawan na yun, hindi namamatay. Hindi sila namamatay pag tinapon sila sa impyerno. Yun ang masakit doon. Makakaramdam ka na talaga ng init. So, ang mapaparusahan sa impyerno, yung meron ng katawan sa future. Pero ngayon, naka-confine pa lang sila dun sa Hades na sinasabi, na daigdig ng mga patay. At dinescribe ni Jesus Christ na yung lugar na yon ay mainit din pala. Kasi sabi ng mayaman, Abraham, pakisabi nga kay Lazaro, kahit man lamang daliri niya, ilagay dun sa dulo ng dila ko kasi sobrang init. Mainit din pala doon sa Hades. Patikim pa lang yun. Temporary lang yun. Iba pa rin talaga yung dagat-dagatang apoy. Sa future mangyayari yun. Lahat ng tao bubuhayin mo talaga. Kaya nga sabi sa sa Revelation, mapalad
ang binuhay sa unang pagkabuhay. Mapalad daw yung mabuhay sa unang pagkabuhay. Kasi naman yung mabuhay kasi ikalawang pagkabuhay. Ikalawang pagkabuhay, yari ka ron. Guys, pag-uusapan po natin po yan sa part top chapter 14, chapter 15 at 16 kung may 16. Sa katapusan ng mundo. Okay po? Okay po, Pastor. Maraming salamat po. Baka meron pang malabo. Pre, tingin mo. May malabo pa ba? Pwede ko Naintindihan ko lang, Pastor, na yung una po kasi, yung unang pag-intindi ko na pag namatay yung tao, parang maghihiwalay po yung spirit tsaka yung soul. So ngayon, parang naintindihan ko na hindi pala sila maghihiwalay. Magkasama pa rin sila hanggang judgment. Kasi yung kaluluwa, yun yung isip mo yun yung emotion mo Yung espiritu mo, ikaw to. Yung pagkatao mo. So, ibig sabihin, talagang itong dalawang to, magkasama to. Parang kape at asukal lang yan, kapatid. Kung walang kape, walang asukal. Ganun. Ganun lang. Ganun lang yung kapatid. Magkasama talaga sila. Hindi so, ba bali yung... Okay. Sige po. So, bali yung unbeliever po, Pastor, meron sila spirit. Dahil wala silang salvation, hindi nila sinanggap si Kristo. So, patay sila spiritually. Kaya nga pag nakamatayan mo physically, napatay ka sa spirito, surely you will go to hell. Sure yun. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot see. At sabi nga sa ibang version, he cannot enter the kingdom of God. Kaya ang bubuhayin dito yung spirito. Yung spirito na to, ito yung pananampalataya mo sa Diyos. Guys, ganito lang kasimple. Pag sinabing spirito, ito yung relasyon mo sa Diyos. Ito yung consciousness mo sa Diyos. Ang espiritong patay, yung walang Diyos. Ang espiritong buhay, yung meron Diyos. Gano'n lang po kasimple yun. Yung kaluluwa po, ito po yung consciousness mo sa sarili mo. Ikaw to. Ano ba ako? Sino ba pangalan ko? Kailan ba ako pinanganak? Ano ba naging buhay ko? Di ba? Ano yung mga kagustuhan ko? Ano yung mga ayaw ko? Ano yung mga galit ko? Ano yung mga pagmamahal ko? Sino napangasawa ko? Di ba? It is all about yung kaluluwa. Yung espiritu mo naman, it is kaisipan mo tutungkol sa Diyos. Kaya hindi pwedeng paghiwalay niya kasi ikaw yan Kaya mapupunta sa impyerno kapag wala kang pananampalataya kay Kristo, kapag patay ang espiritu mo. Ganun lang yun. Hindi ka born again. At ang pinakadelikado sa lahat, napatay na espiritu, yung tinanggap mong gospel, maling gospel, patay pa rin ang espiritu mo. Kasi ang tunay na nananampalataya, ang tunay na buhay sa espiritu, 100% nananampalataya sa Diyos na walang pero-pero. Kagaya ni Eva at Adan nung di pa sila nagkakasala. Si Eva at Adan nung di pa nagkakasala, total dependent sa Diyos. By faith alone sila, faith alone. Nanakain nila yung natuto na sila mag-isip na hubad pala ako, pwede pala ako magtrabaho, pwede pala ako mabuhay sa sarili ko kahit walang Diyos. Ayun, nabuhay na ang tao. Simula nun, doon na nagsimula na ang tao ay nabuhay na sa sarili nila. Okay ba kapatid? Okay na po ba? Maraming salamat po, Pastor, na naging malinaw lang po yung umikot sa isip ko na nakakonfuse lang ako. Okay po. Salamat po. Patuloy po mangusap sa inyo. Patuloy po mangusap sa inyong banal na spirito. At 9:21 PM, patuloy pa rin tayo. Random ho tayo mga kapatid. Random talaga to. Sumunod po rito ay si Chona Sapungan or Sister Chona. Ate Chona, go ahead. Pwede na po kayo magsalita. Ate Chona, pwede na po kayo magsalita.
Pwede na po kayo magtanong. Hello? Okay. Ayun. Okay. Okay, Go ahead po. naririnig niyo po ako? Opo, narinig na po namin kayo. Sarito po. Eto, Good evening. tanong ko lang po yung, lagi ko pong naririnig kasi yung wisdom. Ano po ba yun? Sa Old Testament? Kailangan pa rin ba ng wisdom sa katulad nating nanampalataya na? O, dapat ma-identify po muna natin ibig sabihin mo ng wisdom. Oh, yun po. Oo, una, ang identification ng wisdom. Ang ibang wisdom po ay kaiba sa knowledge. Parehong galing sa isip po natin yan, pero iba po ang pinapatungkol ho dyan. Kapag sinabi hong wisdom, ibig sabihin marunong ka. Pag sinabi namang knowledge, ibig sabihin may alam ka. Iba ho yung kaalaman sa karunungan. Ang karunungan po ay wisdom. Sa Tagalog po nun ay karunungan. Kapag marunong ka, ibig na natutunan mo yon sa iyong experiences, sa mga pangyayari sa iyong buhay. Halimbawa, isang magandang karunungan yung marunong ka makisama. Alam mo kung saan ka magsasalita ng akma sa pagkakataon. Yun po ang karunungan. Ang knowledge po iba. Pag sinabing knowledge, may alam ka lang. Academic lang yung alam mo. Sabihin, matalino ka sa mga bagay-bagay na dito. Halimbawa, alam mo kung paano gumawa ng computer programs, alam mong gumawa ng programs. Diba? Alam mong gumawa ng software. Iba po yun. Pang-eskwelahan po yun. Theoretic po yun. Marami kang alam sa Bible. Kabisado mo ang Bible verse. Kabisado mo ang lahat. Meron pa nga, kabisado yung dictionary. Diba? Meron ganun eh. Talino nun. Pag kabisado mo ang dictionary, yun po ay kaalaman. Ayun po yung tinatawag na, kaalaman, tama. Alam. Iba ho yung alam sa dunong. Kaya ang malakas ang wisdom dito, karamihan mga matatatanda na eh. Kasi alam niyo po yung mga matatatanda na, malapit na rin po ako doon. Yung marunong ka kasi naranasan mo magkamali. Yes, Pastor. Tama. Pag marami kang beses nagkamali, yun, natututo ka. Kaya nga yung mga matatatanda, kapag pinagsasabihan tayo, sundan natin kasi sila yung mga taong nagkamali. Kaya kanila pinagsasabihan kasi yun din yung mali nila no, na wag nang mangyari yung same mistake na gagawin mo sa buhay mo. Ngayon, iba naman ang karunungan. Ang kaalaman naman, iba. Kailangan magtapos ka. Kailangan mag-aral ka pa. Aral. Nakukuha mo yan sa theoretic. Kaya nga tingin nyo, maraming mga tao na nangyayari sa buhay nila na nagsasabi, tapos ka pa naman ng kolehiyo, tapos ka pa naman padudoktor, pero napunta ka lang doon sa, ang asawa mo, tricycle driver. O, di ba? O, may mga ganun, di ba? Mga ganung eksena sa buhay, di ba? May narinig kayo. Di ba naman yung pinili mong buhay? Di ba? Bakit nag-networking ka lang, tapos ka ng college? Di ba? So, ano problema ron? Wisdom. Karunungan. Nagkamali siya ng desisyon sa buhay kahit na siya ay matalinong tao. So, ganun din po sa Bible. Pag sinabi mo sa Bible na karunungan, kadalasan ginagamit yan, karunungan galing sa Diyos. Kaya tingnan niyo si Solomon, kung babasahin niyo yung mga ngaral, di ba, punong-puno ng kaalaman yun, ay karunungan yun. Wisdom yun. Yun ang wisdom. Yung dahil sa experiences mo, yung decision making ang pinag-uusapan doon. Ang decision making ay hindi po pinag-aaralan sa eskwelahan. Hindi po yan pinag-aaralan sa academic. Kaya iba ho yung kaalaman, alam ka lang sa marunong. Kaya maganda pa rin, kaya dapat talaga balance ka eh. Marunong ka na, may alam ka pa. Iba naman kasi puro karunungan lang, walang alam. So, may minsan napapahamak din yung mga walang alam. So, maganda pa rin talaga yung pareho eh. Na may alam ka na, marunong ka na. Diba? Kaya nga, kagaya ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kaalaman po ito. Pag application na, yun po yung karunungan. Ganon din sa Bible, iba yung doctrine, iba yung application.
Kapag application, wisdom po yan. Ang wisdom po sa pagbabasa ng Bible, kung ano yung dapat mong i-apply bilang Kristiyano, you should rightly divide the scripture. Yun po ay karunungan. Pero yung kaalaman, kailangan alam mo yung Bible, dapat nabasa mo na yung buong Bible para hindi ka nangangapa pag may nagtuturo ng Bible. Yun naman po ay kaalaman, at ang kaalaman, makukuha yun sa pag-aaral at sa pagbabasa ng Bible. So yun po yung pagkakaiba po ng kaalaman sa karunungan, kapatid. Hello Ah, po. Ma'am Salamat po, Pastor. Napakaganda pong paliwanag. Opo, glory to God po. Ang banal Opo, na spirit salamat po yun. Always. Oh, glory to God kasi nagpray ako. Sabi ko, Lord, paano ko 'to sasagutin, no? 'Di ba? Binigyan ako ng First time wisdom ko ng po, ang Diyos. saya. Ang saya ko po kasi first time kong mag-aim. Tapos napili niyo po ako. Oo, kasi nga by conviction tayo kung sino eh. Oh, salamat po, Pastor, sa ulitin. Thank you po. Okay. 9:27 PM. Salamat po sa mga nagtatanong. Ibig sabihin, interesado kayo sa aming pinag-uusapan. Wait lamang po Okay. Okay, so jump tayo sa iba pang tao, no? Sa iba pang nagtatanong. Teka. Doon tayo sa unang nag-amen. Sino ba yung unang nag-amen dito kanina? Amen. Okay. May nakita na ako na unang nag-amen. Si Milagro. Okay, si King James Relivo. Sir King James, ang ganda po ng pangalan niyo po, Bible. Sir King James, go ahead po. King James Relivo, pwede na po tayo magtanong. King James Relivo. Check nyo, baka nakamute kayo King James Relivo. Okay, wala. Sige, talon tayo sa isa. Okay, si Mary Flor Padilla. Mary Flor Padilla, pwede na po kayo magtanong. Yes, good evening po, Pastor. Ay, Ang good evening tanong ko lang po. po Sige po. yung sa gawa po, 15:22. Pwede ko pong paliwanag kasi parang nalilito po ako dito eh. Basahin natin, no? Opo. Okay. Basahin ko, no? Sabi rito, no? Acts, gawa ba? Acts? Tama ba? Gawa. Opo. Sabi dito, no? Kaya't minabuti ng mga apostol, ng mga pinuno ng iglesia at buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nila Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na lalaking ginagalang ng mga kapatid. So kapatid, ano tanong mo dyan sa history na yan? Kasi po na yung pangsulat po ito na sa mga hintil na sumasampalataya na parang mayroon pong dito na sinabi na hanggang 35 na parang sinabi niya po na ano ba yun? Sa ano ba yun? Di ba ganda siguro kung basahin po natin hanggang saan mo ba? Hanggang 35 po. Hanggang 35 po. 36. Hanggang 36 ba yun? Hanggang 36 po. Kasi basahin natin. Ipinadala nila sa kanilang sulat ng ganito na balitaan namin, ginugulo kayo ng mga ilang kasama namin galing dito kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa magitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisa naming magpadala sa inyo ng mga sugo kasama sila Bernabe at Pablo, ang mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi ng sulat nito. Sapagkat binabuti namin at ang Espiritu Santo na
na wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Wag kayong kakain ng anumang inendog sa Diyos ang dugo, ang hype na binigti, huwag kayong makiapid, layuan ninyo ang inyong yan o pakabuti kayo. At pinalakad nila ang mga sugo pagdating sa Antioquia at tinipon ng mga ito sa kapatid na binigay sa sulat. Pagkabasa ng sulat, nagalak ang lahat ng namarinig, sina Judas at Silas at ay mga propeta rin, ay maraming tinuro sa mga kapatid na nagpapalakas ng kanilang loob at nagpapatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumugon doon ng kaunting panahon pagkatapos sila binaling taglay ng pagbati ng kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Nanatili naman sila Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ang marami pang iba pang nagtuturo ng salita ng Panginoon. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin dalawin ng mga kapatid sa mga bayan kung saan tayo nangaral salita ng Diyos natin kung ano ang kalagayan nila. So history to kapatid. Ngayon ang tanong, pwede malaman ano yung pinakatanong mo dito? Tanong ko kasi ito yung nasa church po na inaaniban ko na parang kasing sulat daw to para sa mga hintil na sumasampalataya. Tapos po yung parang yung makikiapid, yung parang ganun po ba, yung parang yung lahat dito yung sinasabi sa mga hentil na huwag ka nang makikiapid o may marami silang yung handog ng dugo sa mga hayop, yung mga ganun po. Okay po. So ganito po yan kapatid, no? Pag agaya ng pinag-uusapan lagi natin, tayo po ay hindi kagad basta-basta nagbibigay ng interpretasyon sa Bible, kundi kunin natin yung interpretasyon mismo ng Bible. Hindi tayo magbibigay ng opinion o ng paliwanag sa Bible o sariling opinion, kundi kukunin natin yung sinasabi mismo ng Bible. Una sa lahat, ang Book of Acts, ito po ay book of history. History book po ito. Wala pong sulat dyan, wala pong pinapagawa ang Diyos dyan kasi ito po ay history books. Wala kang i-apply po dyan, maliban lang sa mga ilang bagay na may sinasabi po dyan. So, ibig sabihin, ito ay history. Yung Acts na to ay history ng church. Ang chapter 1 po ay dumating ang Banal na Espiritu chapter 2. Ang mga Kristiyano nung araw ay sa pangunguna ni Apostol Pedro. Sila ay alam naman natin na sila Pedro ay tinawag sa mga Hudyo, mangaral sa mga Hudyo. At ang kanilang gospel ay gospel of God's kingdom. Yung kingdom gospel na ito ay iba sa gospel ni Apostol Pablo. Kaya yung gospel of God's kingdom nila ay merong halong works ng konti, merong konting baptism para ma-receive mo raw ang banal na spirito. Ganyan ang sinasabi ni Apostol Pedro. Pero kalagitnaan ng Acts chapter 15, nagbago ang ihip ng hangin dahil reject ng mga Hudyo ang Kristyanismo, ang Diyos ay nagbigay na nagbigay na ng mga sugo para sa mga hentil na kagaya natin. At ito yung istorya ngayon. Kaya hindi natin pwedeng i-apply ito na tayo to kasi ang sulat na ito ay sa mga may mga Kristiyano ng araw na napagkaisa nila ng sugo na sa hentil. Kaya sabi dito, napagkaisa namin magpadala sa inyo ng mga sugo kasama sina Okay. Kaya napagkaisa namin, imumute ko muna, dahil lang po. Kaya napagkaisa namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Wait lamang po. Okay, para dire-diretso tayo. Mute ko muna kayong lahat para balik na lang kita uli mamaya. Kaya napagkaisa namin magpadala sa inyo ng mga sugo kasama sila ng ating mga minamahal na sina Bernabe at Pablo. Ang mga taong ito ay nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Isinugo namin sa inyo sina Judas, Silas, paliwanag ang sinasabi ng sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan pa ng ibang pasanin maliban sa talagang kailangan.
Huwag kayong kakain ng anumang mga inihandog na Diyos-Diyusan, ng dugo, ng hayop na binikti, upang huwag kayo makayapid. Layuan ninyo mga yan at mapapabuti kayo. Paalam. Una sa lahat, ito ay sulat ni ng mga sugo sa mga hentil na mga mga bagong converted na Kristiyano. Ito po ay payo lamang po, hindi po to utos. Pinapayo lang sila na, sige, total, by grace na rin naman ang gospel nyo. Ang amin lang, sabi ni Santiago to huwag na ninyong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, mga dugo, hayop na binikti. Huwag na kayo makikiapid, layuan ninyo mga yan at mapapabuti kayo. Paalam. Ang tanong, saan to? Ito kasi ay nasa ano pa lang to. May mga agam-agam pa mga tao rito sa kautusan. Ito ay payo lang, pwedeng hindi sundin. Kasi nga, mga ngaral pa rito ay may transition po nangyari ho dito From Judaism to Christianity. Kaya meron pa sila mga sinasabing ganyan. Pero kung titingnan, ang Acts po ay hindi po natatapos sa Acts chapter 15. Hindi ho hanggang Acts lang tayo. Meron pang Acts chapter 16, 17, 18 hanggang 28. Pagdating ng 28, wala na yung mga ganyan-ganyan. Hanggang sa panahon na sinulat ni Apostol Pablo. So, bakit mo i-apply yun sa iyo, sa church? Tapos na ba ang Acts 15? Hindi pa ho tapos. Meron pang Romans, meron pang 1 Corinthians, 2 Galatians. Ano yung sinabi nun? Kailangan pa ba doon? Aliwa-liwa ng sinasabi ni Apostol Pablo dito, no? Sabi rito, no? Teka lang May sinasabi kasi sa Bible, sa verse sa Bible na na huwag nang gumawa ng mga tuntunin, ng mga bawal na pagkain, di ba? Actually, sa Acts pa nga lang si Apostol Pedro, pinapakain na siya ng, teka lang. Wait lang Maganda siguro basahin din by context 15. May dumating doon na ilang taong mga Hudean nagtuturo mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli sa kaugaling at tinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ito yung mga Judaizer. Verse 1 yan yun ang history ho niyan. Verse 2, may itong tinutulan ni Pablo at Bernabe at mainit ang kanilang pagtatalo. Kaya napagpasyahan nilang puntahan sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilang mga kapatid sa Antioquia upang sa sularin ito na sinasangguni sa mga apostol na pinuno ng iglesia. So nagkaroon pala ng confusion regarding sa turo kasi may mga Judaizer na ganito, yung mga perverted gospel. Na sabi raw, ay may nagtuturo na kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaling tinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Ito yung mga perverted. Kaya tuloy, nagkaroon ng confusion sa simbahan ng iglesia ng Jerusalem. Kaya ang ginawa nila, si Pablo saka si Pedro bumalik ng Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, mga pinuno at buong iglesia. Isilasaysay nila ang ginawa ng Diyos sa magitan nila. Ngunit tumayo naman ng ilang mananampalataya kabila ng mga pangkat ng Pariseo, kanilang sabihin, kailangan tuliin at utusan tumupad sa utusan ang mga hentil na sumasampalataya. O, di ba? Meron turong gano'n, nagkakagulo sila kasi nga perverted gospel yung tinuturo nito mga to. Kaya sila nagkaroon ng meeting, kapatid. Kaya pagdating ng verse 6, nagpulong ang mga apostol at matatandang pumuno ng mga iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo, nung ako yung mga nakarang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral sa mga hentil. Sa Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil. Si Pedro pala nangaral sa mga hentil. At sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso na nagpapatotoo na sila'y tinatanggap din na tulad natin na ipinagkaloob ng banal na Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin at nililinis niya tayo sa kanilang puso sapagkat sila'y nananalig kay Kristo.
Kaya nga sabi ni Pedro dito, no? Mga hentil yun eh. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo inaatangan ng mananampalataya ng isang pasaning hindi na kayang dalin ng ating mga ninununo at hindi rin natin kayang pasanin? Alin yun? Yung kautusan. Bakit nyo inaatang sa mga hentil ng kautusan? Eh, yung mga tayo nga, hindi natin kaya, pati mga ninuno natin. Eh, sabi rito, no? Sabi ko, bakit ba kayo marunong pa kasi Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno? Alin yung hindi kayang dalhin ng mga ninuno nila? Mula kay Moses hanggang sa kanila. Yung kautusan, hindi naman talaga nila kayang sundin yung pasanin sa kanila yun. At hindi rin natin kayang pasanin. Ibig sabihin, sila rin, hindi rin nila kayang sundin yung kautusan. Kaya sinabi ni Pedro dito, no, naging full grace si Pedro dito. Sumampalataya tayo at naligtas sa magitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yesus, gayon din naman sila. Yun talaga ang mensahe sa mga hentil. Oh. Si Pedro to anong nangyari? Verse 12, tumahimik ang buong kapulungan at nakainig sila ng habang sinasalaysay ni Pedro, ni Bernabe at Pablo ang himalang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa magitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ay nagsalita. Ito si Santiago, kapatid to ni Jesus. At itong si Santiago, alam naman natin na mahilig to sa law. Kaya sabi lang ni Santiago, sige, ganito na lang mga kapatid, makinig kayo sa akin. Matatapos pa lamang ng salaysay ni Simon, unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya. Ito ay sumasang-ayon na pinahayag ng mga propeta tulad na susulat. Okay, nag-quote siya ng verse. Upang hanapin ang sambay ng lahat ng tao, ang Panginoon na lahat ng ganun, etc. Ngayon, ito yung pasya nila. Kaya ang pasya ko ay huwag na nating gawing mahirap para sa mga hentil ang paglapit sa Diyos. Ibig sabihin mo ng mga lolo na yun, yung haluan ng law. Manampalataya lang sila, ligtas na sila. Yun ang tinuturo ni Santiago rito. Pero nangingi sila siyempre, Santiago, medyo agam-agam pa to sa law. Kaya ito sinabi niya, sa halip, sulatan natin sila, nasabing huwag na lang kumain ng anumang inandog sa Diyos-Diyosan, huwag makiapid, huwag kakain, at huwag nang kakain ng dugo. Ito pala yung kapatid, kaya pala niya nasabi to. Parang siguro, Consuelo de Bobola lang, total, wala naman kayo sa law. O sige basta wag na lang kayong Diyos-Diyosan, huwag na kayong makikiapid, wala kayong kakain ng mga hayop na binigti. Diba? Ganun ho yun eh. Ganda po yung pagkakasabi dito. Eh bakit sinasabi ng mga perverted, bakit anong sulat ito para sa atin? Eh history to. Di nyo ba naintindihan ng istorya? Ayun ang istorya, di ba? Inaisa-isa na natin. Paano napunta sa atin to na wag tayong Ito'y utos sa mga pupuntahan nila Pablo. Oh. Eh, saan ba pumupunta sila Pablo? Sa Galacia. Eh, di ba yung mga Galacia, mga perverted gospel yun? Oh. Yun yung unang mission ni Apostol Pablo, sa Galacia eh. Paano nyo masasabi na ito ay para sa atin? Ito ay, sila lang nag-uusap dito, istorya lang po ito. Kaya mga kapatid, napakahalaga, if you carefully, rightly divide the scripture, dapat meron kang i-consider bago may apply yun. Una, ito ba ay para sa mga Hudyo, sa mga hentil? Sino nagsasalita? Sinong kausap? Anong panahon ba ito? At higit sa lahat, itong librong to, ano ba to? Sulat ba to? Anong genre to? Ito ba ay history books? Ito ba ay prophetic book? Diba, dapat yun ang kinukonsider ng mga nagtuturo ng Bible, hindi yung banat ng banat. Ito yung pinapasabi ng Diyos sa atin. Diba? Yun po yung problema sa kanila. Turn ko na yung microphone. Kapatid, medyo nasasagot ko na ho ba yung tanong nyo? Opo, Pastor, maliwanag po. Para sa akin po, maliwanag na po simula pong natagpuan ko yung video nyo. Kaya lang po yung mga ibang kasamahan ko at saka yung mga kaibigan ko. Kaya gusto ko lang pong marinig nila yung paliwanag. Lalo na po dito, Pastor, pwede po ba sa may Santiago 2:20. Paulit, lagi po yung sa nasasabi dun sa inaanibang pong church. Santiago 2:20 po. Teka lang 2:20. Hello?
Santiago 2:20. Wait lang. Ay, dyan pala to. Sorry. Pastor, ako po si King James. King James, balikan kita mamaya at tapusin lang natin to. Nagkaroon lang tayo ng communication. Tsaka may problema kaya ta sa audio, pakipix na lang po. Opo, salamat po. Sabi rito ng Santiago, no, isa kang anghel, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang gawa? So kapatid, ano tanong mo dito, kapatid? Yun po kasi laging sinasabi, kasi lagi po kaming katulad sa akin po, parang tinatabang na po kasi ako dun sa ginagawa dahil parang basta yung laging linggo-linggo nag-bible at nagpi-prayer meeting, tapos may mga midnight ano ba yun, ganun po, parang kaya naliwanagan na po ako dun sa mga pag-aatin ko po sa inyo dito tuwing linggo, tsaka napapanood ko na po yung lahat ng video nyo at minsan nakikwento ko po sa kanila, sa mga kaibigan ko, kasamahan ko, parang ayaw nilang haniwala kasi ganun, ito po lagi yung naan nila, yung sa Santiago na po 2:20. Okay, kasi sabi kasi dyan, ang problema kasi, kapag nagdampot ka ng verse, hindi nila binasa yung 19, hindi nila binasa yung 18, 17 hanggang 1, hindi nila maintindihan ba't nila sinabi ito. Ang sabi rito, no, pananampalatayang walang gawa. Ang tanong kasi dito, ano yung pananampalatayang walang gawa dito? Ito ba ay kumukonek sa salvation? Salvation ba ang topic ni Santiago rito? Sabi dito ni Sanghal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalataya, walang gawa. Yun ang problema sa kanila, dampot sila ng verse. Hindi nila binasa yung 21. Hindi nila binasa yung 22. Kasi ang tanong dito, ano ba yung pananampalatayang walang gawa dito? Ito ba ay connected sa salvation? Kaya babalik tayo ng verse 1 mismo. Dapat kasi binabasa nila ito ng buong context. Wag ko kayo magpabudol sa mga chapter na to verse. Ang totoong sulat na ito ay wala akong chapter verse. Nung sinulat tong Santiago, ito ay isang sulat talaga. Kaya dapat mo talagang basahin yung pinakabuo. 'Di ba? Yun po yung problema kapag hindi natin binasa yung context. Ngayon, basahin natin yung context. Ang tanong kasi rito, tungkol ba sa salvation yung pananampalatayang walang gawa? Ang sabi rito, no, mga kapatid, bilang mananampalataya kay Kristo, na malawalhating Panginoon, dapat na maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So ano yung topic niya? It's all about discrimination. So ang issue niya rito, dapat natin maging pantay-pantay ang tingin sa lahat ng tao. Dapat kasi pantay-pantay kayo eh. Yun yung unang topic, yun yung topic niya. Verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan ng lalaking may singsing na ginto, nakadamit ng magara at dumating doon na may isang mahirap na puro sulsi ang damit at maasikaso, mabuti at nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, tumayo ka diyan o kaya sahig ka umupo, nagtatangi na kayo ng tao at tumahaton ng mali. So tingnan niyo yung pinag-uusapan dito, ang topic dito is about discrimination, di ba? Huwag kayong magtangi ng tao, hindi porke mapera, ipauupuin nyo. Pag walang pera, hindi nyo pauupuin. Di ba? Ganun yung sinasabi ni Santiago rito. Kaya nga sabi rito, no, tumayo ka lang diyan o kaya sasahig ka lang na maupo kasi wala kang pera. At isa naman, puro sulsi ang damit, maganda ang magara ang damit, mayaman. Discrimination ang usapan dito. Sabi ni Santiago sa verse 4, nagtatangi na kayo ng tao, tumahatol kayo ng mali. Totoo naman, di ba? Judgmental yung mga taong na porke mapera pag sa mga pulong may special treatment. Mga kapatid ko minamahal, tingnan ninyo ang mabuti, hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian pinangako niya sa umiibig sa kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Di ba? Discrimination to Pinagtatanggol ni Santiago rito yung mga mahihirap Hindi ba't mga mayayaman umaapi sa inyo at sila nagsasakdal sa inyo sa kakuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait na marangal ng pangalan na binigay ng Diyos?
Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyong utos ng kaharian ng Diyos, di ba? Oh. Tapos doon na binanggit na yung utos. Pagdating dito, ang lumabag sa isa. Kasi ang issue kasi ng Santiago dito, yung hypocrisy ng mga Kristiyano na sabihin mong Kristiyano ka, patunayan mo sa gawa mo, pakita mo yung ugali mo. Biro mo, sabihin mo, ligtas ka nga, pero hindi naman makita sa gawa yung ginagawa mo. Ito ay issue sa tao, sa mata ng tao. Basahin natin, no? Lumalabag sa isa, tumutupad sa kautusan. Di ba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa ibang kautusan. Sapagkat ang Diyos nagsasabing huwag kang mangangalunya, ay isa rin nagsasabi na huwag kang papatay. Kung di ka naman nangangalunya, kung pumapatay ka naman, nilalabag mo ang buong kautusan. Okay. Okay na, alam na natin yan. Next. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita. Tingnan nyo sa Santiago rito, no, sinesermon na niya yung mga, ibang mga Kristiyanong tao dito, na yung mga taong nagde-discriminate. Sapagkat hahatulan kayo ng kautusan nagpapalaya sa inyo. Walang awang hindi hahatulan ng Diyos yung mga hindi marunong maawa. Ngunit maawain ay walang dapat ikatakot sa oras sa paghatol. Ngayon, kaya niya nasabi na to. O, eto ngayon, question nyo na ngayon ni Santiago yung pagiging Kristiyano ng mga taong ito na mahilig mag-discriminate. Kaya nga sabi ni Santiago rito, no, kaya nga mga kapatid, ano mapapala ng isang taong sabihin mang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Ibig sabihin, ano to, ligtas ba tong taong to? Kine-question dito ni Santiago, Kristiyano ba kayo? Ba't ganyan ang ugali nyo? Nagdi-discriminate kayo ng tao. Naninermon si Santiago rito, kapatid. Nasabi rito na halimbawa, may isang kapatid na walang maisot, makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka naman ng Diyos, magbiskat na busog. Diba? Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, hindi nyo naman dinadamitan. So, anong sense nun? Diba? May mabuti ba yung nadudulot sa kanya? Ayun sabi rito, no? Gayon din naman, eto kaya niya nasabi na, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaninong patay? Patay sa mata ng tao. Patay ka sa mata ng tao, kung meron kang sasabihin mong nananampalataya kay Kristo, ligtas ka nga. Oo, ligtas ka nga, oo. Pero sa mata namin, kahiya-hiya ka. Yun yung sinasabi ni Santiago rito, kaya nga patay. Pag sinabi patay, patay ka sa mata ng tao. So biro na kapatid, no? Nasa verse 17 na tayo, nasa ng salvation dito. Wala nang sinasabi salvation dito, ha. Verse 18, ngunit may nagsasabing may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko sa iyo ang pananampalataya sa magitan ng aking gawa. Eto na, nangungumpira ng Santiago rito, no? Ang issue kasi rito, hindi yung gawa yung faith mo. Totoo ba yung faith mo? Kasi ang totoong faith, gumagawa. Totoo naman, di ba mga kapatid? Kapag nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo at ikay naligtas, pagkatapos nun, magbubunga ka ng kabutihan dahil kasi ang Diyos naging mabuti sa iyo. Yun yung totoong Kristiyano. Itong mga pinasabihan ni Santiago dito, ano ba kayo? Totoo ba kayong na-born again? Totoo ba? Parang hindi halata Di ba? Kaya ngayon, ang kine-question ni Santiago rito, yung pananampalataya nila, totoo ba yung faith nyo? Parang hindi kayo nananampalataya parang hindi kayo mananampalataya Diba? Kaya niya nasabi na patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya sabi dito, no, ipakita mo sa akin ang pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa magitan ng mga gawa. Ipapakita ko sa iyo daw yung pinagmamalaki ng Santiago. Sige, pakita mo nga sa akin yung faith mo na hindi naman makita sa ugali mo. Ipapakita ko naman sa iyo yung gawa ko na totoo yung ginagawa ko, totoo yung faith ko. Kasi ang pinupoint ni Santiago rito, ang totoong Kristiyano, o di totoong sabing nananampalataya kay Kristo, natural na gumagawa ng mabuti. Parang hindi natural sa inyo gumagawa ng mabuti, nagtatangay kayo ng tao Yan sinasabi ni Santiago rito. Yeah. Kaya, eto yung sinabi nila. Eto yung binasa agad. Yun ang dahilan kung bakit sinabi to. Isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabulan ng pananampalataya, walang gawa. Gawa kanino? Sa kapwa. Kasi ang issue rito, kapwa kapwa-tao, guys. Ang topic dito, kapwa-tao. Walang usapang relasyon sa Diyos dito. O, diba?
So ang mga video, itong mga verses na ito ay napaliwanag ko na sa Faith Plus Works, yung aking video na napaliwanag na natin to doon, panoorin niyo na lang. Pero isang bagay lang masasabi ko, yung mahilig silang mag-quote na patay ang pananampalataya, walang gawa, lagi sila magaganon, hindi nila alam ang pinag-uusapan dito ay hindi naman salvation. Ang pinag-uusapan dito, yung discrimination. Sinesermon na ni Santiago yung mga Kristiyanong halatang hindi born again eh. Kasi nagtatangi ng tao, hindi ang pangit ng ugali. Yun ang sinasabi ni Santiago dito. Yung mga pastor, hindi nagre-research, quote ng quote, dampot ng verse. Ayan patayan pananampalataya walang gawa Kaya yung pananampalataya nyo, hindi sapat yan, kailangan nyo ng gawa. Paano napunta? Kundi hindi kayo maliligtas. Di ba? Kinonect na nila sa salvation. Hindi naman yun ang issue rito eh. Ang issue dito, discrimination sa kapwa mo. Kapatid, nasagot ko ba? Thank you po, Pastor. Marami pong salamat. Napakaliwanag po. Iparinig ko po to sa mga friend ko po. Yung kasamahan ko po. Okay po. Naka-record po ito. Maila-live to next Sunday. Opo, Pastor. Kaya nga po ito. Nag-ano ko para marinig po nila. Kasi iba talaga po sa amin kasi. Sa naaniban ko po, iba talaga. Kaya salamat po talaga, glory to God, sa buhay niyo po na natagpuan ko po yung channel niyo at naliwanagan po ako talaga. Gusto ko lang po kasing marinig nila itong laging sinasambit doon sa church. Thank you po, Pastor. Panalangin lang natin sila, mga kapatid. Opo. May awa ho ang Diyos mabubuksan din sila. May isa na po akong friend na unti-unti na pong nagbubukas sa lagi ko pong nagkikwentuhan at naparinig po yung niya. Yung tuwing linggong ganito po. Okay po. Salamat po. Glory to God po. Sa Diyos po ang mapurit pa sa salamat. Amen po. Okay, so 9:58 p.m. Sir King James, nagkaroon kasi ng audio problem kanina kaya hindi na na-accommodate na maayos. So, next week, Sir King James, attend ka, ikaw yung una kong sasagutin. Basta ayusin mo lang yung audio mo, ha? Kapatid. Opo, salamat po, Pastor. Next week lang tayo. Pero ikaw yung una kong tatawagin na wag kang a-absent. Ayusin mo lang muna yung audio natin. Ganun talaga. Merong technical issue. Opo. Okay. So, 9:59 p.m. po. 9:59 p.m. po. Nagpapasalamat po ako sa mga umaten ngayong gabi. Palakpakan po natin ang Diyos. Sa Diyos po ang papurit pa sa salamat. Maraming salamat po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Okay lang po na tayo po ay magkaroon ng mga reaksyon na palakpakan, puso. Pwede naman tumawa. Mas gusto ko nga may tumatawa. Okay lang po yun. Kasi po, ang mahirap po kasi masyadong seryoso, mga kapatid. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pag-attend. Mahal ko po kayo. God bless you po sa ating lahat. Stay blessed po. Charito po, Pastor. Charito. Good night. So, good night. Stay blessed, everyone. Bye-bye.